Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, kahapon pa talaga na-predict ito na itong si Sara Duterte po ay magbabanggit tungkol po sa kanyang paparating po na impeachment complaint. So, tandaan natin na ngayon nga po, December 8 na. So, January, February, 2 buwan na lang po, pwede na po mag-file ng impeachment complaint laban po kay Sara. So actually ito napakita ko na to kanina pero pakita ulit natin, no. So kahapon po kasi nag-post itong si Jesus Palsis. Kahapon to na-predict talaga no ni Jesus Palsis, no, yung Tweety Bird niya. Tweety Bird says the reason why Sara Duterte will issue tomorrow a statement about impeachment is because she wants to preempt and seize the narrative about her bank accounts which may be disclosed soon. Sino nga ba kasi ang ombudsman? Okay. So ngayon mga babayan, no, post ito kahapon ni Jesus Palsis. At ngayon, ang nangyari, tama si Jesus Palsis nga. Kasi ngayong araw, nang labas nga ng statement si Sara Duterte, tungkol po sa kanya papalapit nga po na pag-file ng impeachment complaint. So sana this time mga kababayan, kung totoong may magpa-file po ng complaint ngayon kay Sara ngayong February, sana ayusin na. No, actually maayos naman noong una eh. Pero sana ngayon, mas maingat po sila kasi tandaan po nila, kalaban po natin yung Supreme Court. Tandaan natin yan kalaban po natin yung Supreme Court sa pag-file nga po ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ewan ko kung paano ilulusot ng Congress ito, no, pero ito. To be fair, to be frank, no? To be frank. Nahinaan po ako kay Boji D. Sa totoo lang. Nahinaan po talaga ako sa House Speaker natin. Ewan ko lang sa inyo pero ako base sa pagkakaintindi ko, base sa nakikita ko, nahihinaan po ako kay Boji D. Tingnan niyo paano ko nasabi? 'Di ba? Pinatigil po ni Boji D yung investigasyon ng infrastructure. Pinatigil niya. Pinatigil din po ni Boji D yung Quadcom 2.0. Pinatigil din po ni Boji D yung Tricom. Dapat nga papatawag kami sa Tricom eh. Dapat itong Tricom, di ba yung pagsugpo sa fake news, dapat kami ng mga PBBM vlogger papatawag nun eh. Pinatigil din po ni Boji D yun. Ano pa? Nagpasa po ng isang investigasyon itong si Ridon. Di ba? Para nga po imbestigahan yung Dolomite Beach. Wala rin pong nangyari. Isinantabilan din po ni Boji D. So ngayon, paano natin naasahan ngayon na magkaroon po tayo ng isang maayos na impeachment trial o impeachment complaint kung nandiyan si Boji D? Hindi, ewan ko lang kayo ba nag-agree ba kayo sa akin? Baka mamaya, ako lang nakapansin doon. Pero nakausap ko po yung mga ibang mga kasamaan po natin. Same lang po kami ng mga sinasabi. Mahina po talaga itong House Speaker natin kung kukumpara po natin kay Martin Romualdez. At least si Martin Romualdez, alam natin yung alam natin yung yung ipatutunguhan ng Congress. Alam natin na meron siyang vision. Na itong taon, ganito gagawin natin. Itong taon, dapat tapos to. Alam natin eh. Boji D, wala eh. Ano lang, House Speaker, wala lang. House Speaker, wala lang. Okay lang tayo. So ngayon mga babayan, hindi ko nga alam kung bakit natatakot si Sara Duterte. In the first place, ganun talaga siguro pag guilty? Ganun ba? Mahina na ngayong House Speaker, takot ka pa rin sa impeachment complaint? Di ba? Kasi kung ako si Sara Duterte at nakita ko yung House Speaker, mukhang tatanga-tanga, hindi ako kakabahan eh. Di ba? Tama, di ba? Tignan nyo to. Sabi ni Sara, the latest pronouncement by some members of the House of Representatives on the new impeachment complaint is not surprising. Its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Ayan na, okay. So may mga nagbabanggit na po kasi na magpa-file ng impeachment complaint. Alam niyo, baliwala po yan, yung impeachment complaint na yan, kung tanga po yung House Speaker.
Sorry for the word. Pero baliwala yan, Sara. Huwag kang kabahan. Sobrang guilty mo naman. Di ba inutil na nga yung House Speaker, matatakot ka pa. So ano yan, guilty ka talaga, ibig sabihin nun. Tama, di ba? Ano kinakatakot mo? Wala nga pakialam yung House Speaker. Kung si Martin Romualdez to, baka kabahan ka pa, pero wala eh. Boji D. D, makikialam. Boji D. D. O, sabi dito. Ito malapit, no? Not long ago, Senator Chis Escudero, Representative Toby Chanco, ito, nabanggit na naman si Toby Chanco, no? Gago talaga ito si Toby Chanco, eh. And several House members revealed that back in February 2024, signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Their statements have unmasked the truth that the impeachment complaint against me was never really driven by principle but by price. O, yan na naman, di ba? Alam nyo talaga mga kababayan, no? Pabigat po talaga itong si Toby Chanco. Kasi po si Toby Chanco din po yung isa sa mga nagsalita na nagkabayaran daw po nung panahon nung impeachment complaint kay Sara. Wala naman pinakit ng resibo si Toby Chanco. Di ba? Ayan ang hirap kay Toby Chanco, puro ka bintang ng walang ebidensya eh. Sabi ni Toby Chanco, ay, nung nakaraan, nagkaroon ng ng agreement. O pera yun, pera. Wala naman pinakit ng ebidensya. Walang yan to si So sabi nga dito, no, alam niyo nakakaya yan si Toby Chanco eh. Gustong-gusto maging House Speaker, wala na makakari-karisma. Gustong-gusto maging House Speaker, no, ni isa, wala man lang nag-nominate sa kanya. Wala na nga nag-nominate, wala pang bumoto, nakakahiya nga talaga yun. Walang yan na yan. Kung ako kay Toby Chanco, di ba? Yung halatang gusto niya maging speaker, tapos walang bumoto sa kanya, takpan mo mukha mo. Sobrang nakakahiya yun. Walang yung mas gwapo pa inodoro sa'yo eh. Di nga. Di ba? Tingnan mo yan ha. Oh. Toby Chanco, gustong-gusto niya maging House Speaker. Walang bumoto, walang nag-nominate. Nakakahiya masyado yun. O pag ganun kahiyan ko na pag sa akin, tatakpan ko mukha ko. Oh. Marabing kahiyan. Sabi dito. Despite such revelations, no inquiry or investigation was conducted to hold anyone accountable for the billions of pesos that were squandered on political welfare when they should have been used to serve the Filipino people. Ayun na naman. So ngayon mga babayan, no, sisihin mo si Cheese. Sisihin mo si Toby Chanco. Bakit hindi niyo pinaimbestigahan yan? Di ba? Sabi ngayon ni Sara Duterte. Meron na ngang binabanggit si Toby Chanco tsaka si Chis Escudero na nagkabayaran ng impeachment. Bakit wala man lang nagawang investigasyon? Ba't hindi mo sisihin yung mga nag-expose? Yan ang problema sa inyo. In-expose nyo na, hindi nyo pa inimbestigahan. Wala eh. Pero by the way, mga babayan, no, isang malaking kabulshitan po kasi ito, no? Kasi nga po, kayo ba naniniwala ba kayo na nagkabayaran nung panahon nga po ng impeachment ni Sara at posibleng mangyari ito ngayon? So actually, sinagot po yun ni Leila de Lima eh. Tinan nyo to Sabi ni Leila de Lima dito. Tinan nyo. Yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya, in other words, hindi pa po siya lusot. Dun sa statement ni VP Sara, basically, she's saying kaya na pag-uusapan ulit yung impeachment complaint against her. This constitutional mechanism is being dangled once again as a bargaining chip right before the passage of the 2026 national budget. To those who continue to exploit the impeachment process, stop hiding behind the language of good governance. I cannot remain silent while the impeachment process is being twisted into a budget-driven racket po. Well, hindi ko po maintindihan yung statement na yan kasi unang-una sa House level, tapos na po yung budget process. Di ko ba? Kasi nga, magbabaycam na nga. Nasa Senate na. And then during the House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what. Wala naman akong naririnig noon na
i-revive yung impeachment case against her. Ang ano lang is that kaya pinag-uusapan yung posible na pag-file uli ng impeachment complaint is dahil nga wala pa tayong naririnig about the impeachment case, whether sa Senate na naka-archive lang o sa Supreme Court na pending yung mga motions for reconsideration. And then, hindi naman natin nakakalimutan, marami ang hindi nakakalimot na nandyan pa yung kanyang accountability, nandyan pa yung mga issues about the misuse of confidential funds and other issues na naging grounds nung impeachment complaint sa kanya. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Kasi tapos na nga yung budget process sa House. What remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito, na as I said, at least at mga... Ngayon mga babae, no? Ito nung tenyo, no? Kasi fake news talaga itong si Sara eh. So kung nagiging bargaining chip nga po itong budget po para po sa impeachment ni Sara, so sino yung nagmaniobra? Di ba kung totoo yun sino nagmaniobra nun? House Speaker ba? Si Bogie D ba? Magagawa ba ni Bogie D yun? Alam niya, gawa-gawa lang ni Sara yan eh. Masyadong takot si Sara sa sarili niyang multo eh. Ang problema kay Sara eh. Sa level ko o sa aking mga madalas na nakakausap sa House, wala pa naman during the budget process itself. Wala kaming mga pinag-uusapan about the possible refiling of the impeachment complaint. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Do you see this as an attempt to discredit future impeachment complaints or the possible upcoming impeachment complaints this early, parang advanced attempt to discredit it? Yes, that's a possible reason kung bakit ganyan ang tono ng statement ni VP Sara. Para inuunahan na naman niya, pero ang malinaw dito ay meron din siya serious issues of accountability. So ngayon mga babayan, no, ewan ko lang, no, pero actually, no, kung ganito kasi, kung magkakaroon ulit ng impeachment trial kay Sara, no, dalawa yung nakikita kong posibilidad na maharangan ito eh. Unang-una, depende ito sa political na na tawag dito. Depende ito sa politika ni Bogie D. Oo. Yun. Pangalawa, kung nangailam na nga po yung Supreme Court ng una, mangailam na naman sila ulit ngayon. Sigurado yun. Gagawin na naman nila ito ng ng mga legal dynamics para mapigilan ito. So, well, mga kababayan, sana this time, no, kung sakali man na magkaroon man ng impeachment trial, sana this time matuloy na. Well, in the first place naman mga ka-streetways, no, kahit naman di naman matuloy yan eh. May pag-asa pa tayo, isa pa. Mayroon pa tayong ombudsman. Di ba sabi nga naman natin, di ba mga kababayan, hindi naman natin kailangan na mapag-guilty yan si Sara eh. Ang kailangan lang naman natin dito, may labas yung ebidensya. Ayun lang naman eh. Sige. Sabihin na nga natin na si Sara po mapunta sa Senado. Umakat yung impeachment sa Senado. Sabihin man natin na maraming pro Duterte dyan. O, di ba? Sabihin man natin na manalo si Sara Duterte sa impeachment. Pero ang para sa akin, ang pinaka-importante dito, lumabas yung ebidensya. Totoo ba yung bank accounts? Totoo ba na yung mga bank accounts na yan ay galing sa mga drug lord? Totoo ba na ipapapatay niya yung presidente? Oh. Totoo ba na may sartik siya sa ulo? Totoo ba yung bribery? Yung bribery pa lang. Oh. Para sa akin mas importante 'yon. Para ewan ko lang para sa inyo, pero para sa akin mas importante na mapakita po sa taong bayan yung ebidensya laban kay Sara. Kung siya po hindi pa naman mapanagot sa Senado, mapapanagot po ng taong bayan 'yan. Sobrang tangan naman natin. No, kapag binoto nyo pa yan, lumabas ang ebidensya, binoto pa rin natin, tanga-tanga na natin yan. Baka na tayo. Migrate na. Di ba? So, yun na kababayan. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito,
sa bagong pakulo na naman po ni Sara Duterte. Diba? Kaya so, pa-comment na po. Sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, sa palike, pa-subscribe, di na makalabisan, pa-share po ng video po na ito. No?